Isang palakpak sa hari ng mga hari. Panginoon at mga Panginoon. Amen po ba? The Bible clear when the Lord prayed. Sabi ni Pastor, dapat kita daw yung Our power. Father who art in heaven, hallowed be your name. Ang sabi sa Biblia ay, holy is your name. Ang sabi ng Panginoon, our Father, holy is your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. This is not just a half-night prayer. This is the night kung saan tayo ay minsan pang maribay. Can you ask this personal question sa iyong buhay? How's your prayer life? That's the most essential question po. Kumusta ang buhay na panalangin? Kumusta ang panalangin mo? At bago po ako magturo dahil sa tema pa lang po ng ating pag-usapan ngayon ay usapan mo natin yung powerful generation as a prayerful generation. At ang lahat ng in the kingdom, take note of this. We are called and sent na mag-move sa ganitong dimension. Amen? We are a powerful generation because of tumawag sa atin is a powerful God. Most powerful. Amen po ba? Amen. Let's worship the Lord. Sister Maika, let's honor Him. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Isang palakpak pa sa hari ng mga hari ng Panginoon. Isang pawitin natin ito, aming Diyos. O, hallelujah. O, purihin ka, Panginoon, sinasapakan namin. Lahat ng nanalangin sa wake up, makalangin tayo manalangin. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, sige. Let your anointing touch this place. Let your anointing revive our heart. Revive our heart. One more time. Aming Diyos, kay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon sa bawat salita, ikatapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ibang Panginoon. One more time. Aming Diyos, Panginoon mo. Aming Diyos, ay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon sa bawat salita, ikatapat mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ibang Panginoon. Sabay-sabay po nakataas ang buhay. Pag-ibig mo ay tunay at walang kapalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat na may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat na may buhay. Sabay-sabay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapalan.
dinala mo sa lugar nito. Let's pray. Don't wait habang ako nananalangin. You can pray. Oh, Abba Father, I pray na patuloy mo i-revive, palakasin ang buhay ng bawat isa, lalo-lalo na sa panalangin. Panginoon, Lord, sapagkat naunawaan po namin na ang panalangin ay hininga ng buhay. Wala po itong pinagkaiba katulad ng sinabi mo sa salita. Ng salita, Panginoon, ay buhay. Lord, salamat po sa oras nito. And this is my prayer sa aming gagawin. Lord, kanina pa pinangunahan mo na kami. Salamat, Panginoon, na pinaghaharian mong gawain ito. Ang kalooban mong masunodin, I pray, patuloy kang tumilos at makusap sa buhay ng bawat isa. In Jesus Almighty. Amen. Lord. Okay, ulitin ang Panginoon. Tayo po ay every fourth week of the month, meron tayong half night prayer. I want to ask you second time, pangalawang tanong. Kumusta ang inyong prayer life? Yan po, napakagandang tanong po yan. Prayer life po ay huwag niyo po itong pababayaan. Because before platform, makinig, kailangan mo lang okay yung altar mo. Amen? Sabi ko, presence of God first before performance. Before platform. Nakikinig ko ba kayo maigit? Because if ang altar natin ay hindi okay, makinig, eventually, lahat po ito'y guguho. The most powerful na lingkod ng Diyos, lagi ko ito tinuturo, is, makinig, he or she a lovers of God's presence. Siya po ay mahal na po ang presensya ng Panginoon. Mahal na po ang Diyos. Amen po ba? Kaya ang ating topic sa gabi nito, at night prayer, a powerful generation is a prayerful generation. Ulitin ko nga, anong prayer, anong topic natin? A powerful generation is a prayerful generation. We are in the last generation, we are in the end times, kung saan ang mundo ay kasama ng kasama, nakakashot na yung gasolina. Nung kailan lang gasolina ako ng 92, ngayon 100 plus na. Purihin ng Panginoon. Take to this, meron tayong dapat gawin. Amen. Ang mga manampalataya hindi dapat manatibig. Sapagkat ginagamit ng kaaway ngayon to manipulate even the gas. At nakita niyo po, isa lamang po ang pinamaan. Gas lang, nagtaasan lahat. Nakita niyo po ba yan? But we are assured, according to the Word of God, na lahat ng mga anak niya, lahat ng manampalataya, we are assured na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos at hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo maigit? Sabi, we are assured. Amen po ba? Next slide. Okay ba? Okay. Basahin po muna natin bago dumako sa mga points. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go read. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. So, in Pauline Epistle, ganito ka-importante. Huwag niyo makalimutan. Sa ating prayer time, huwag niyo kalimutan ipag-pray ang mga tao. Amen po ba? At sino-sino na po mga tao? Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan ninyo para sa kanila ng may pasasalamat. Amen? Ano sinabi niyo sa verse 2? Okay. Bakit wala? Verse 2, wala? Ito sa Okay. Ipanalangin ninyo ang mga hari
at mga may kapangyarihan upang makapabuhay tayo ng tahimik at mapayapa, may takot sa Diyos at mananalo. Amen. Kaya nga sa ating prayer time, hindi dapat boring kasi meron tayong ginagawang panalangin na bisa ng panalangin natin pang sarili lang. Kaya dito, ginadirect tayo ni Apostle Paul, here in the book of Timothy, kung tayo magpipray, papipray din natin ibang tao. Amen po ba? Wala na dito nakalagay na pag-pray mo sarili mo eh. Alam mo kung bakit? Kasi meron magpipray para sa iyo. Amen? Wala po nakalagay dito. Tingnan mo. Next. Verse 3. Okay, marami na lang talaga. Mabuti ito at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Ito ang nakita ko sa text ito. Bago evangelism, dapat prayer and fasting muna. Amen. So, sabi niya, kalooban ng Diyos. Mabuti ito at nakakalugod sa ating Diyos, sa Diyos na ating tagapagligtas, nais niya maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at isa lang ang kapamagitan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Sa mga tao at walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Amen? Kaya pagdating sa verse, basahin muna natin sa isa to. Palagi kayong magalak, palagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng na mga anak kay Kristo. Tingin kay Pastor. Ang real, powerful, prayerful believers, papagpasalamat. Sabi ko, he is a grateful and thankful. Ulitin mo again. Ang real na mga powerful, prayerful na believers, na manampalataya, makinig, ay mapagpasalamat sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Amen po ba? Ano bang sinabi dyan? At magpasalamat sa Diyos dahil ito ang kalooban ng Diyos, yung mga nakay Kristo. Colossians chapter 4, verse 2 to 6. Tingnan niyo po. Maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Alam mo kung bakit kasi hindi ka magtatagal sa ministry pag hindi ka prayerful. Yan po ang lagi pong pinapatunayan sa inyo. Hindi ka magtatagal sa ministry. At malapit ka po sa temptation, madali kang bumagsak. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon may pangaral, ang kanyang salita at may pahayag ang iwaga ni Kristo, ang sanhin ng pagkabilago ko ngayon. Binabasa ko po sa inyo ito lahat ito, para ipanalangin din ninyo na may pahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakitungo sa mga ilig, manampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Ano sabi pa? Sikapin nyo laging maging kaya-aya, kapinapakinabang sa inyong pananalita at sa kanila at matuto kayo sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kapon, galing ako kinakapon. Tayo nakausap ko ay 40 years, 50 years na siya kalos Kristiyano eh. Pero yung pagkaalam ko, yung pagkaalam na nagugulat kami habang nag-uusap ko siya, talagang iba talaga nila alam. Pero 40 years na Kristiyano. Ayan, yung dimension na alam niya, pagkakilala lang. Ang real na pinagarian ng Lord, makinig. Magkaiba po yung pinagarian sa nakakilala lang. Kasi yung nakakilala, kahit Katoliko nakakilala. Pero yung tunay na pinagarian ng Lord, number 1, indication, prayerful. Mapagpanalangin po ito. Amen po ba? Okay, well, don't worry. Ano pa? Meron pa ba? Kasi, kaya Philippians chapter 4, verse 4. Magalak kayong palagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sahit, hindi nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pangsalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Binasa ko po sa inyo isa-isa yung Pauline epistle patungkol sa prayer. Kung ang Apostle Paul ay ginamit ng non-effective, sino tayo para di tayo maging prayerful? Ang church na itong dalangin ko, makinig mga kapatid. Lahat kayo ma-attend, special ang D1, D2, D3, leaders. Be prayerful. Huwag
Hindi pababayaan yan. Makinig, be prayerful. Pag napabayaan niyo ang inyong panalangin, bagsak lahat. Dapat ang inyong devotion, bunga ng panalangin. Sabi ko, inyong devotion, bunga ng panalangin. Mamaya makikita niyo po points by points. Amen? Prayer, faith, is the ability to see the impossible become possible. Number one, yan na po. Lulundulan po ako. Ano? Prayer, faith, magkaiba sa prayer lamang. Kailangan ng prayer mo may panampalataya. You don't pray na wala kang faith. Kaya nga prayer, faith, is the ability to see the impossible become possible. And that's the prayer, that's the kind of prayer of Jesus. Si Jesus, pag nanalangin, may panampalataya siya. Again and again, prayer, faith, is the ability to see the impossible become possible. That's prayer, faith. Amen po ba? Hello? Kaya hindi tayo nanalangin na parang wala lang. Amen? Well, ang last call naman talaga para sa Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang magsasabi. But for us, tinuturuan tayo ng Panginoon. You know? Ang sabi nga ng Lord, nakita mo yung bundok na yan? If you confess with your mouth, you know, na ang bundok na yan ay makasugba, mangyayari. Amen po ba? Prayer faith is the ability to see. Pasok po kayo. The impossible become possible. Amen po ba? Jesus pattern prayer life. Pakinggan niyo ako maiging. The Jesus pattern prayer life. Tingin, kung meron tayong susundan na ministry, even Paul, yung ministry, sabi niya, I imitate Christ, imitate na sa imitate Christ. Ibig sabihin, kung ano ginagawa ni Kristo, yung ginagawa ni Paul. Amen po ba? And here in this text, Jesus pattern prayer life. Ano ito? Basahin natin. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus. Tanungin ko kayo, tingin pastor, na may pagmamahal, sino sa inyo rito na bumabangon na madaling araw pa mag-pray? Wala. Ito po ang Jesus pattern prayer. Madaling araw pa ay bumabangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon siya'y nanalangin siya. And start to say, makinig, maging sa mga nanonood kayo, hindi na po itong pattern. This is the pattern na iniwan sa akin ng Panginoon. Na madaling araw, nagigising siya upang mag-pray. Kumusta tayo? Kaya lang tanong ko sa inyo, pangatlong tanong ko ito na may pagmamahal. Kumusta ang prayer life nyo? If hindi okay ang prayer life nyo, walang power ang pagtuturo nyo. Walang power ang pagtuturo natin. There's no transformation of life. Kapag pa magkausap namin nila Richard yung mga kasama nila before sa church, alos gusto na lumipat sa atin eh. Amen? Because nakapakinig sila ng message na fresh, now fresh was living word. For 40 years, kayo lang nila naunawaan na anong pinagkaiba ng nakakilala sa pinagkakarian ng Diyos. Ano ang mga do's and don'ts? Anong kailangan gawin sapagat wala silang gano'n? Amen? At ito ang nag-trigger sa akin na, to be honest, pinatry ko ngayon sa aking sarili na, Lord, papatialo sa iyo kalooban. Kaya nga, ngayon, medyo naaga na, nakadalawang araw na akong gabing mato ng tulog, 11:30 mato pa rin. 11:30 na ako nakatulog yung dati, alauna alas 2. Kasi I want to obey God kung paano yung Jesus Pattern Ministry. At itong Jesus Pattern Ministry ng Panginoon. Madaling araw pa, yung mabangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon siya nanalangin. Pag ang panalangin napabayaan, makinig, ikaw ay nasa deception. If ang prayer life mo ay mataglay, hindi ka nakagay ng dati, nasa deception ka. Hello? Pakinggan nyo, kaya walang bunga ang ginagawa mo. Makinig, hindi galing panalangin. Malaga pong gabi ito bago tayo mag-pray at mag-reflection. Pang-apat ko rin tanong, kumusta ang prayer mo? Kumusta ang panalangin mo?
Inahanap siya ni Simon na mga kasama nito. Nang matagpuan siya, ay sinabi nila, inahanap po kayo ng mga tao. Lagi nila natatagpuan ng Diyos sa lugar ng panalangin. Saan natatagpuan ng mga disciple ang Panginoon? Sa lugar kung saan kinakausap niya ang Ama. Kailangan po, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karating bayan upang mangalan ako roon, ito ang dahilan ng pagparito ko. Pero bago yan po, makinig, bago yan, bago siya mangaral, bago siya mag-evangelism, mag-live group, gamit siya sa panalangin. Kita niyo ba yung Jesus Father Ministry? Kaya huwag niyo pababayaan ito. Pagkising niyo sa umaga, lalo na estudyante, tingin. Estudyante, tingin, magkakrossing na. Please, I love you with the love of the Lord. Huwag ka agad maliligo. At maaga, at maaari, spend time, pray. Amen? Yung mga nagtatrabaho, spend time to pray. At maaari, huwag kang tatayo sa iyong tayuan na hindi ka nagpapasalamat. Unang buka pa lamang ng iyong bibig, Lord, salamat, Panginoon. Amen? Nilibot ni Jesus. Okay. Tama. A powerful and prayerful generation has a joy, kagalakan na gagalak. At real joy start in prayer. If ang prayer mo, hindi mo naranasan ng Diyos, may problema ka. Sabi ko may problema ka. Because yung pagpaparanas ng Diyos, sign bukas sa iyo kalangitan. At pagbukas ang kalangitan, anong sign of open heaven siya sa iyo? Makinig, through your prayer, nag-uusap ang Diyos, and through your devotion, klaro yung revelation ng Panginoon sa iyo. All revelation is start in kay pastor in prayer life, in prayer time. Wala pa usap. Makinig, majority kayo na dito ay mga diwag dito. Sabi ko po sa inyo, makinig yung maigi, ha? Sabi ko, all revelation start in prayer life. Yung prayer mo ay okay. When Jesus was baptized, ang sabi sa Luke chapter 3, 21-23, noong ang Panginoon ay nagpabautismo at ang Panginoon ay nanalangin, bumukas ang kalangitan. Amen. Amen po ba? Amen. Gusto nyo mapagtagumpayan ang temptation, patayin nyo yung sarili sa daigdig ng panalangin. Sabi mo sa iyo matabi, amen. Sabi mo, ganda ito natin ang pakinggan. Amen po ba? A powerful and prayerful generation has a joy na gagalak. May kagalakan. Kagalakan na gagalak. Magkaiba po sa happiness sa kagalakan. Ito yung kagalakan na di kayang ibigay sa iyo ng mundo. Sapagkat ang Diyos lamang pwede magbigay ng galak. Kasi ang mundo ay magbibigay lamang ng happiness. Tingnan niyo pa yung munsura natin dyan. Nakaselfie pa kayo. Amen po ba? Joy is the ability to rise up quickly. If ang prayer mo ay matamlay, makinig, wala kang kagalak-galak na. Joy is the ability to rise up quickly. If okay ang prayer mo, makinig, it will all follow. Pag-lima kong tanong ulit sa gabing ito, kumusta ang prayer life niyo? Hindi ko pinukumusta ang inyong ministry, ang inyong ginagawa, pero kumusta ang prayer life mo? Because nakakasigurado ako, pag namumungang ministry mo, ibig sabihin okay ang prayer life mo. Yan po tutupander. Amen? Yan po tutupander. Pag okay ang prayer life mo, all will follow. May galak ka, may joy ka, pumunta sa church. Joy is the ability to rise up quickly. Amen? Nehemiah, isasummarize ko na, sabi niya, the joy of the Lord is your strength. Amen po ba? The word, the joy is our strength. Amen? Okay, nagahang na. Consider it all pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. Amen po ba? Now, lulunod na po tayo. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagat babalik na ako sa Ama. Kaya malakas ang loob ko na magsabi sa inyo, lahat ng gifts, signs and wonders, start in prayer.
Wala akong usap. Lahat ng gifts, tingnan yung verse na ito, papakita ko sa inyo. Alam mo, nabasa nyo na. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Ano sabi ko? Lahat ng gifts, lahat ng signs and wonders, miracles, yung imposible become possible. Ang sabi ng Lord ninyo, verse 13. Okay, at anuman hilingin ninyo sa pangalan ko. Start in prayer. Anuman hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Amen? Stand in prayer. Rika, Makoy, huwag muna magbubukas ng shop na hindi kayo nakapag-worship. Pag-pray kayo ng shop nyo. Amen po ba? Every time we obey the laws and principle, take note, and the laws and principle, take note, you have a reward here on earth and in heaven. At isang principle, makinig, prayer. Amen? Sabi ko, isang principle ay, para every time na tayo masunurin sa laws and principle, you have a reward here on earth and in heaven. The will of God is the word of God. Pag sinabi sa Bible na ang Lord ay nalalangin, madaling araw, let's do this. Papakapan tayo ng Panginoon. Ano po ba daw ang kalooban ng Diyos? Ano daw po ang kalooban ng Diyos? The will of God is the Word of God. Amen. Ang panalangin at paggawa ng devotion, mas kayo magbasa nga, huwag na ako. Basa, 1, 2, 3, go read. Ang panalangin at ang gawa ng debosyon na walang pagmamahal sa Diyos ay basura sa harapan ng Diyos. Amen. Paniwanan ko ba? Kasi pwede kang manalangin din. Kaya sabi ko niya, prayer with faith. Pero panalangin at paggawa ng devotion na walang pagmamahal, makinig, ay basura lamang. Hello? Tama po ba? Be careful. Kaya ang sabi ng Panginoon ni Paul dito sa text nito, pray in the Spirit. In all times, pray in the Spirit. At all times and on every occasion, stay alert. Kung meron kang babantayan, thank you, Pastor, sa buhay mo, makinig, kaya guard yourself, ang panalangin mo. Prayer time mo. Nakikinig po ba? The most weak church ay hindi mapapanalangin. The most weak. The most deceived church, hindi mapanalangin. Nakikinig? The most weak and deceived, hindi mapanalangin. Pray in the Spirit at all times. Amen? Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway nyo ay parang layong umungal at nagaling at naghahanap ng labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Tulad ng alam ninyo na hindi lamang kayo ang nagtiis sa mga kahirapan, gayon din ang mga inyong mga kapatid sa buong daigdig. Labanan. Paano natin lalabanan ng kaaway? Panuntok ba? No, through prayer. Paano natin lalabanan ang mga through prayer? Nakikinig po ba kayo maigit? Kasi pag hindi po ito na-address, pwede ka okay ngayon, bukas hindi. Tingnan niyo po, sa loob lamang ng isang linggo, kagaya ng patotoo ng mag-asawang ito, ang daming nangyari. Sa loob ng isang araw, pwede kang puspos, tapos mag-i-end ka ng upos. Nakikinig? Tanda nyo lagi. Kaya, pag hindi okay ang prayer life mo, patay na. Sabi ko patay na. Damay-damay na. Tingnan niyo po. But He give us more grace. That is why Scripture say, God opposes the proud, but He give grace to the humble. Favor to the humble. Submit yourself. How you submit to God? By prayer. Submit yourself to God. Submit yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. The moment you submit yourself under in the laws and principle ng panalangin, makinig, the devil will let you.
aalis sa iyo. Bakit? Makinig. You submit yourself to God. You cannot resist the devil if you are not submitted to God. Hindi mo mariresist ang kaway. Temptation, you cannot resist it. Hindi mo masasabi, umalis ka ng temptation. Layasan mo ako. Hindi. Hanggat hindi ka nagsasubmit kay Lord. Naintindihan po ba? Submit yourself then to God bago resist the devil. And He will flee from you. Hindi po, verse 8. Come near to God. Come near. Paano ka lalapit sa Panginoon? Through prayer. Come near to God. And He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. God hates double-minded. Amen po ba? Sabay-sabay, anong sabi nito? And so, What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, And what you permit on earth will be permitted in heaven. tingin, ang panalangin po, ang autoridad, makinig, ang kapangyarihan ay pinagkatiwala, ibinigay sa tao. Kaya mamaya mananalangin tayo. Huwag natin paintulutan na makinig, na itong nangyayari sa daigdig na ito, makinig, ay lumala pa. Amen po ba? Amen. Bagamat alam natin we are in the last days, but we pray, makinig, ang dami nating mga kapatiran sa ibang bansa ngayon, nagtatago po sila. Alam mo kung bakit? Kahit dito sa nangyari na giyera. Pero dito sa text na ito, and so I tell you all, all of you, sabi mo all of you, what you prohibit on earth, ano man ang pinapatulutan mo dito sa lupa, will be prohibited in heaven. And what you permit on earth will be permitted in heaven. Inaasahan tayo ng Diyos na kahit maliit yung church na ito, hindi sa liit ng church, kundi sa laki ng Diyos na meron tayo. Amen po. Kaya mananalangin po tayo mamaya. Kaya sabi sa verse 19, and I tell you more, whether two of you on earth agree about anything you pray for it, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there I am with them. Ang Diyos nandito po ngayon. Hindi ka pumunta dito para kay pastor. Nandito ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Simon Peter answered, you are son of Messiah, the Son of the living God. Good for you, Simon John, for this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, and I tell you, Peter, you are rock, and on this rock, foundation, I will build my church. Ecclesia ang tawag po dyan. And not even that will ever able to overcome it. I will give you, makinig, the peace. Kaya the most powerful generation is a prayerful generation that knows how to use the peace. Wala pong dapat manampalataya, makinig, nalugmok sa anxiety. Dapat ang manampalataya ay araw-araw tagumpay. Amen po ba? Kaya lang, makinig, they don't know how to use this key. The keys of the kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven. Let's see what Jesus pattern pinapakita sa atin ulit-ulit. Nang panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Pang-anim ko ulit na tanong sa inyo, kumusta ang inyong prayer life? Kung ang Panginoong Jesus ay nanalangin nung siya'y nabuhay sa daigdig na ito, makinig, sino tayo? Nang panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin. Sabi mo magdamag. Magdamag siya nanalangin. Gusto mo maging anointed, powerful? Makinig, kagaya ni Jesus? Magdamag daw siya nanalangin. At hindi po ito magdamag ka nagsasalita because dahil ko po ito tinuturo sa inyo, review again. Prayer is not just talking because prayer is listening.
magdamag siyang nakikinig. Kaya every time, hindi pastor, every time you read the scripture, you meditate, ikaw ay nagpe-pray. Ako na kausap. Sabi ko, every time you read the scripture, you meditate, ikaw ay nananalangin. Because I believe, kaya ang sabi ng Panginoon, kung ano ang narinig ko sa Ama at kung ano ang siyang nakikita ko sa Ama, siya kong sinasabi sa iyo. Ibig sabihin, sa loob ng magdamag na yun, si Jesus ay nakikinig, hindi siya basta nagsasalita, nakikinig at tinitignan niya kung ano ang instruction ng Ama at kung start sa prayer. Makinig. A powerful and prayerful life start in the secret place. Not in the church. Start in the secret place. Hindi kung saan nagkakatipon-tipon tayo. It's an outcome lamang na galing ka sa secret place. Pag may akong tanong sa inyo, hoy, ulit, kumusta ang prayer life mo sa bahay? Kumusta ka? Yung ba kapag nalalangin ka, nag-devotion ka, nagdatag ka sa lamesa, naranasan mo ang pangungusap ng Panginoon, naranasan mo bukas ang kalangitan, paano malalaman na naroon ng Panginoon? Pag nag-aral ka ng Biblia, nag-aral ka ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay pinapaliwanag sa iyo. One. Pangalawa, hindi maaari na hindi ka mapuspos, hindi maaari na hindi ka umiyak sa kabutihan ng Panginoon. Na kahit wala kang problema, napapaiyak ka dahil sa kabutihan ng Panginoon yun at yung kapahayagan sa iyo ng Diyos. Pero pag hindi ganoon, pag wala kong tanong, kasama ng manonood, kasama ng mga leaders na nandito ngayon, kumusta ang prayer mo? Kaya matamlay ka sa pagpunta sa mga gawain, kaya nagbabago ang iyong mood, makinig, hindi consistent ang iyong buhay panalangin. Kasama na po doon ang iyong pagbabasa, hindi consistent. Because consistency is excellent. An excellent spirit, sabi nga ni Pastor JB, nagturo siya dito, Pastor dating, makinig, natagal ko sa buhay ni Daniel. Anong meron si Daniel? Ito. Daniel was a prayerful person. Before Daniel become an excellent, before siya magtawagin, may lagay, Daniel was an excellent spirit. Daniel was a prayerful man. Hallelujah. Tingnan nyo, hindi kayo kasabay. Si Daniel po ay prayerful man. Bakit sinabi si Daniel ay prayerful man? Makinig, hindi basta-basta ang kanyang ministry. Siya'y ginawa ng hari bilang leader ng mga mangkukulam. Leader ng mga sorcerers. Sabi niya, dahil ikaw sabi niya, say, gagawin kitang leader. At yung pagiging prayerful niya, makinig kayo, Megi, yung pagiging prayerful niya, ginawa yung accusation sa kanya para siya ipakulong. But Daniel was excellent in the spirit, start in prayer. Pag hindi okay lang yung prayer, makinig, hindi ka rin magiging tapat sa bandang huli. Kaya tingnan niyo po nung makasama ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, grabe ang kanilang declaration ng mga tao nito. Bakit sila ganun? Because ang prayer nila ganun na makalam. Ang sabi nila, doon sa mga tao na itatapos ang kanya, kahit hindi kami sasamahan ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa iyo. Hindi pa rin kami luluhod sa pinagawang rebulto. Why? Because Shadrach, Meshach, Abednego was a prayerful. And a prayerful generation is a powerful generation. A powerful generation is a prayerful generation. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi na po palakpak yan. Hanggat hindi kayo nakukumbit, hindi ako masasawa magsabi ito. Makinig, basura po ang paggawa ng devotion pag di tama ng inyong prayer life. Siya. Hindi mo nagbibiro ang Diyos. We are in the last days. Amen? Wala po kukunin ang Diyos na maligamgam. Wala po kukunin ang Diyos na 50-50 ko lang rin. This is not a legalistic. Ito po ay buhay ng Diyos na sinusundan natin.
Nang panahon yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Magdamag! Pero ang manampalataya ngayon, dami ng reason. Dami ko kasi ginagawa, may school kasi, etc. Sa tingin si Jesus that time, wala ba siya ginagawa? Dami ng ginagawa. Pero alam mo kung ba, alam ni Jesus na ang tunay na kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Walang kausap. Amen. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol. Even sa pagpili ng mga leaders, si Jesus po ay umakyat muna sa bundok at nanalangin magdamag. Ibig sabihin, Jesus hindi pumipili. O ikaw ha, President, Vice President, Auditor, Muse. Gano'n ang ibang church eh. Pero sa akin, hindi gano'n. Nanalangin po siya bago nilagay. Ang sabi dyan, verse 14, sila ay sina Simon, pinangalanan niyang Pedro, sina Andres at kapatid dito. So, ibig sabihin, pinalalangin niyo po ang mga pangalan ng mga apostol na kanyang tinawag. That's why pagdating po dito, sa Jeremiah, pinapakita ko po sa inyo ha, lahat po ng propeta ng binasa ko mga kapatid, lahat sila mayroong isang katangian, common katangian. O panalangin niyo. Lahat ng mga anointed men of God, common na prayerful. Lahat ng malalaking church ngayon, mula kay Yung Dichu, sa Korea, sa iba't ibang mga churches, ang puna nila panalangin. Lahat ng mga anointed men of God, ang puna nila panalangin. Amen po ba? While Jeremiah was still confined in the country yard of the guard, the Lord gave him the second message. So, hindi hadlang kung anumang situation mo. Ibig sabihin, kaya kang kausapin ng Panginoon. Amen po ba? And this is what the Lord says. The Lord, may Tagalog ba ito? Okay, ito na lang. Muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilago at may pit na binabantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha at humugis at nag-ayos sa buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Ang Lord po ay nagpapahayag through prayer. Kung mananalangin ka, Jeremias. Tingnan po, kung manalangin ka. Sabi niya, Jeremias, kung manalangin ka. Kasi ang unang pangungusap ng Panginoon sa chapter 1, klaro po yung chapter 1. Kung manalangin ka, sa akin tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang bagay na mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. A prayerful generation is a powerful generation. A powerful generation is a prayerful generation. Like Jeremiah. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Kung manalangin ka, tutugunin kita. Pinangawakan ko po ito. Tutugunin kita. Amen. IC, TGC family. Makinig. Ay parang kabuti. Na sumusulpot. IC. Amen. Pagpila niyo po. Parang kabuti na sumusulpot. Amen. Hindi kayang pigilan. Amen. At nagpapasimula po ito sa atin ngayon. Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya lang sa mag-start sa prayer. Okay. Yung nagsasabing na naginip ako, etc. dahil hindi prayerful, sinungaling. Hindi ka kakausapin ng Lord, hindi ka nalalangin. Tama. Hello? Baka guni-guni mo yun. Nakikinig ko ba kayo may madaling araw pa ay isa pa pong text. Tayo bumalik ba? Paano bumalik ko? Di ba? Okay. Luke 5 verse 16. But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. Sabay-sabay? Christian life. Amen. Kaya itong mind and spirit, makinig. To be honest, nagre-rest lang po ito. Makinig, sa quiet place. Sa prayer time. Christian life is not an easy life. It's a life that every day. Christian life is a battleground.
It's not a playground. The moment na ikaw ay naging manampalataya, nag-declare tayo ng war against the devil. Amen? Basa. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Tingin, Pastor, ha? Tingnan niyo po, pag pumunta po kayo sa ibang church, bakit kahit malalaking church, kahit po malalaki, hindi lang mo bakit ang pangalan, ang pinakakaunting umaten sa gawain, prayer. Pumunta kayo sa iba. Ano? Ito po, hindi lang po bilang pastor. Kami po mga pastor, nag-usap-usap kami, same-same ang, prayer. Kasi why? Kasi pag lumago ka sa panalangin, makinig, hallelujah, itang church lumago sa panalangin, makinig, yung pagkilos ng banal na spirito, ganoon na lamang. Amen? Kaya nga, pag pumunta ka doon, sa mga church dito malapit sa atin, San Vicente, pare-pareho lahat ang Bakit, Pastor? Pare-pareho. Because ayaw ng kaaway na lumago ka sa panalangin. Lalo-lalo na pag ikaw ay pastor at leader ng church. Worship team. Di na, ngayon, magtataka kayo, di na devotion na yun ang tinatanong ko sa inyo. Kasi ang devotion outcome ng prayer. Kumusta ang prayer life mo? Kumusta ang prayer life nyo? Dance ministry, kumusta ang prayer life? Prayer life ang tanong ko yun. Nakilang tanong na ako, 10 na? 10 na? Ako dito ng 20. Kasi pag hindi ito na deal, makinig, at hindi okay ang prayer mo, darating ang time. Makinig, ritual na lang ang pagsusulat mo ng devotion. Kahit ikaw mismo, hindi ka na nalulubles. Alam mo kung bakit? Rika, hindi okay ang prayer life mo. Hindi ba kayo maiging? Sino dito kinausap ng Lord? Amen. Malakas ka, sino dito kinausap ng Lord? Amen. Again, your devotion time, yung pagsulat nyo, ay bunga ng panalangin. Amen. Prayer, why? Because prayer connects us to His power, His wisdom, and His peace. Yung wisdom, yung kapangyarihan, makinig, ang tulay, ang nagkoconnect, panalangin. Amen? Prayer connects us to His power, His wisdom, and His peace. Kaya maamis ako eh. Yung tao walang pinag-aralan, pero mapanalangin, grabe ang wisdom eh. Pag pinagtayo mo, pinasalita mo, grabe yung karunungan galing ka. Alam mo kung bakit? Mapanalangin. Amen. God invites us to come boldly, not as a last resort, but as our first response. In every situation, whether in joy and pain, confusion or battle, prayer position us in victory. Tagdan nyo lagi. Sabi ko, prayer position us in victory. Sabi ko, prayer position us in victory. Makinig, gusto mong tagumpay, tayo mananagumpay? God invite us to come. When God said, come to me all you weary and heavy laden, hindi po ito tao pinapunta niya lang. Kung hindi, makinig, maging sa panahon natin, not kayo come. Pag sinabi ng Lord, come, sabi ng Lord, makinig, halika, pumunta ka sa akin. Manalangin ka, pumunta ka sa akin. Ang layo mo lang sa akin ngayon ay panalangin. Come to me all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke and learn upon me, for I am gently. Come, God invite us to come boldly, not as a last resort. Hindi po panghuling resort ang panalangin. Pag wala ka nang magawa, tsaka mo ka manalangin, mali. But as our first response, ang unang responde mo sa lahat ng sitwasyon, panalangin. In every situation, whether in joy and pain, confusion or battle, prayer position us in victory. Palakpakan po natin ito. Panalangin po na position sa victory. Yan nyo po. Habang tayo na, kaya nga mas mahigit pag ito lagi-lagi natin ginagawa. Kaya huwag kayong mabsin lagi na every 4 week of the month. Amen po ba? Alam nyo, si Joshua,
Moises, hindi po si Moises at si Joshua, lalo na si Moises hindi siya gumamit ng dahas. Okay, panoorin niyo po kasi thriller na ngayon yung Moises, bagong palabas ng Moises, pinapanood ko kanina yung thriller niya. Moises never used, nung siya tinawag ng Panginoon niya siya gumamit ng espada. Alam ang weapon ng Panginoon Moises? Presensya ng Panginoon sumasa kanya. Amen? Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee and show you thee the greatest mightiest thing which you ever knowest not. Sabay-sabay. So don't wait until everything falls apart. Pray first, because before the battle is won, outwardly it first bold in prayer. Amen. Bold in prayer. Kaya sabi ko sa mga asawang ito, yung nagbabanta sa kanila, anak, kayo mananagumpay, sabi ko sa kanila. Hindi kayo pababayaan ng Lord. Because napagtagumpayan nito is start in prayer. Jesus, napagtagumpayan niya, makinig, in Gethsemane. Outcome na lamang sa Golgotha. Kasi ang makinig, na digmaan na nangyari between Panginoon, sa loob ng panalangin. So don't wait until everything falls apart. Pray first, because before the battle is won, outwardly, it is the first won in prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung sinabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, it is finished, there's time. Panginoon, makinig, sabi niya tapos na. Nanalo ng Panginoon. No? Kasi malapit na naman magbaan na araw, sabi ng mga religious. Pero bago niya sinabi yung it is finished, doon mismo sa Gethsemane, Matthew 26, 36 to 46. Nung sinabi ng Panginoon, not my will, but your will be done, tapos na sa talas. Amen. Prayer, makinig, is recognizing, hallelujah, not my will, O Lord, but your will be done. That's prayer. No kausap. Sa tuwing ikay nalalangin na ganito, Lord, not my will, but your will be done. Tingin, Pastor, that is the most effective prayer na pwedeng banggitin ng isang tao. Amen. Not my will. Kasi pwede tayong gumawa ng sarili natin decision. Si Kuya Luis pa palang background dyan. Sapagkat, but ito why? Because in prayer, ito po 70 years bago mangyari, pero pangako po ng Panginoon ay pangako ng Panginoon. Sapagkat batid tulo mo sa mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi nyo ikakasama, kung hindi para sa inyong ikabubuti. Ito ang mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kung magaganap na ito, kayo'y tatawag at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinahanap ninyo ako inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako, hahanapin. Kaya sa panalangin, buong puso nating hinahanap ang Lord. Amen. Amen? Amen. Benefit po ba sa inyo? Jesus pattern of prayer. Jesus himself update and upgrade accurately in the frequency of heaven. Yan po pattern ni Jesus sa prayer. In-update niya. Walang araw, wala isa man sa Bible na si Jesus nag-ministry, lumabas, na hindi siya nanalangin. Pakiusap ko sa inyo na may pagbaba, kagaya na sinabi ni Paul kay Timothy, pinapakiusap ko sa inyo, sabi ni Paul. Amen po ba? Jesus himself update and upgrade accurately in the frequency of heaven. Basa pa. Matapos niyang palisin ng mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok at nanalangin. Kagaling lang po nila sa ministry. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi, na maghating gabi na, ito yung text kay Jesus. Tingnan niyo po yung buhay ni Pablo. Paul and Silas. Nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin. Saan sila galing? Tingin, saan sila galing? Galing lamang sa pangangaral at tinuri sila tinulong. Tama? Kaya ano sabi ko kanina natin title? Anong title? A powerful generation is a prayerful generation. See how Paul and Silas was a powerful generation here in this context. Nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin. Hindi hadlang sa kanila yung tanikala
Hindi lang sa kanila yung nangyayari sa madilim sa nilagay. Bagkus, ginamit sila ng Panginoon, bakit through this, maghating gawina, sila Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano, lumindol ng malakas. At ano daw? At nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang pinto at nakalang ang talikala ng lahat ng bilanggo. Amen po ba? Hindi po ba powerful generation yan? Bakit sila powerful generation? Prayerful generation. Amen. Hallelujah. Tinuturo ko po sa inyo ito kasi baka dumating ang panahon, naglilingkod tayo, makinig, I love you the Lord. Makinig, lakas mo na lang, hindi na lakas galing kay Lord. At pag lakas mo na lang yung Rika, mauubos ka. Delikado ito, na naglilingkod ka, lakas mo lang ginagamit mo. Delikado. Kaya maraming nabe-burn out. Maraming tumigil na. Maraming umayaw na. Maraming pastor tumigil umayaw na. Maraming magalaw umayaw na. Alam mo bakit? Lakas mo na lang. Hindi na lakas tayo kayo. Maliwanag mo ba? Truth to Panther. Kaya nga, don't be selfish in prayer. Matuto tayong manalangin, panalangin yung mga tao. Amen, hindi lang yung pangsarili natin at pagpamilya. It is not about me. It's about Him. Amen? Truth to Panther again. True prayer is when you ask what God. True prayer is when you ask what He wants you to do. Lord, ano po ang pinapagawa ninyo? That's prayer. Hindi yung ano ang gagawin mo para kay Lord. Nakuha niyo yan? Lord, ano ang pinapagawa ninyo? Kaya sa paglapit natin sa Panginoon, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord. Prayer makes you humble. Kaya lahat ng mapanalangin, mapagpakumbaba. Amen. Inulit-ulit ko po ito sa inyo. Actually, to be honest, ang iba po dyan ay matagal ko na ito, pero for the sake, para ma-revive, ma-refresh ang buhay ng mga isa. Kaya ang isang mapagpakumbaba, mapanalangin mo. To Panther, prayer makes you teachable. The moment galing ka lagi sa presensya ng Panginoon, ang bilis mo tumanggap ng pakukulit. Ang bilis mong turuan. Amen? Prayer makes you teachable. To Panther again, prayer makes you a real disciple. A disciple of God. Amen. A disciple in the kingdom. It's prayer. Nahihinig ko mga isa? Kaya pag ikaw ay disciple at nasa discipleship 2 ka na, at hindi ka lagi nananalangin, makinig. Magtaka ka. Galamingin ang gilid dyan. To Panther, prayer make us Christ-like. Nagiging kamukha mong Diyos. Amen? That's prayer. Hallelujah. Kaya pag ikaw ay mapanalangin, walang mukhang pasas. Amen. Walang mukhang ampalayang tuyo. Kasi ang mapanalangin, makinig. Din kamukha mo si Kristo. At ang aking Diyos, makinig, ay siyang pinakamagandang tao na nabuhay sa daigdig. Yung presensya niya ay napakaganda. No one can phantom, sabi doon. You are beautiful beyond description.
Narinig mo ba ito? Something to think. When you pray, lahat na may sama ng loob ngayon. Pati ba nanonood? When you pray, in the Spirit. Kasi pwede ka mag-pray sa laman. Pero sabi ko, when you pray, make it sure you pray in the Spirit. Because in the Spirit prayer, makinig, the heaven will be open for you. When you pray in the Spirit, tinatanggal ng Lord ang galit at pinapalitan niya ito ng pag-ibig. That's the real prayer. Kaya wala akong nakitang mapanalanginin mapagmataas o nagtatanim ng sama ng loob. Because real prayer, hallelujah, praise God, ay may pag-ibig. And Jesus demonstrated on the cross of Calvary. Ang sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they don't know what we do. Amen? Nagpapalitan. Something to think about. Kaya, may mga miserableng buhay na mananampalataya hanggang ngayon, tutupan ng masakit pakinggan ito, hanggang ngayon, hindi nag-take off ang kanyang paglilingkod. Ang daming hatred, ang daming daladala, ang daming basura, ang daming nakaimbak na basura. At ang tanging gamot nito, nakinig, ay pag-ibig ng Diyos. If alam mo na mahal ka ng Panginoon, madali kang magmahal ng kapwa. If alam mong pinatawad ka ng Diyos sobra-sobra, madali kang magpatawad. If alam mo ang Diyos hindi nagtatanim ng sama ng loob sa iyo, ganun ka rin. Kung ano ang Diyos dapat tumadali sa buhay mo. Kaya mag-make sure our prayer is in the Spirit. Because ang panalangin sa Espiritu po, makinig, pinatanggal ng Lord ang galit at pinapalitan niya ito ng pag-ibig. Nung si Stephen ay binabato, wala siyang kagalit-galit sa tao. At ang sabi niya, huwag niyo pong ibilang. At ang una niya nakita, ang Diyos ay nasa, ang Panginoon ay nasa kanan. Nakita niya ang Diyos. Bukas na kalangitan. Amen? Sino si Stephen? Nakabigay ng pagkain. Pero puspos ng banal na Espiritu. Puspos na karunungan ng Panginoon. Gusto mo ikaw ay laging puno-puno ng karunungan at kalaman? Gawain ito ng Diyos? Pakinig. Panglabing isa. Kumusta ang prayer? Amen? Amen? Kasi parang ganito yan. Pakinig. Hanggat hindi nadudungkal, hanggat hindi na pulit-pulit. Dati nung ikay bago-bago pa kay Lord, hindi, pagkagising mo, naglupasay ka na, nagtatangs ka na sa baba, rabababahande, syakalaba, pandararaba, syakalabahande. Ngayon, parang wala na. Praise the Lord. At kahit sa motor mo, nagtatangs ka. Sumasakay ka sa jeep, nagtatangs ka. Amen po ba? Wala kang pakialam sa kanila. Hello? Nalala ko kami umuwi galing Baguio. Kasama galing sa Emila, nakabas na kami before. Mula Baguio hanggang sa Cubao. Yung likod ko nagtatangsin. Rabasya, kalabagan, karaba. Sabi ko, grabe kapag gano'n ito. Mula Baguio, di ako makatulog na lang. Kaya na nagtatangis talaga siya. Bubu, siya, kalababa, siya, kalababa. Nagpipray talaga siya. Amen? Kung titingnan natin, parang weird to. Kaya lang, pag yun ang direction sa'yo kay Lord, you need to follow. Eh, si John the Baptist, weird eh. Well, si John the Baptist, anong itsura niya daw? Mukhang ewan. Kaya lang nasa sa kanya na word. Kaya sino sa atin ang magsasabi? Wala sa hulog ito. Kasi si John the Baptist gano'n eh. Sa ilang pa eh. Nakita niyo po ba yun? Pero yung na word nasa sa kanya. At isa ito nung nakikita ko makinig. John the Baptist was a man of prayer. Praise God. And my Lord is a man of prayer. When you pray in the Spirit. Isa po natanda ko ito. Sa tuwing datagpuan ka ng lungkot at ng daray ng away, alalahanin mong tulong ito. Makinig. Alalahanin mo. Yan ang pag-gawin.
Tama? Something to think again. Something to think about. Being matured in prayer is not done in the natural realm. It's done in the spiritual realm. Spiritual realm. Pastor, paniwala nyo, bakit may tinatawag na natural realm at saka spiritual realm? Ang natural realm, makinig, ang nabubong lang. Ang spiritual realm, tumatagos. Hello? Okay? Something to think about again. Jesus himself went to the wilderness and mountains to pay the price, to meet with the Father and listen to Him. Please, pay the price. Gusto mo maging babunga ang iyong paglilingkod? Lalo ka nag-aalam sa pag-ano? Makinig. Ang inyong mga tinuturuan, makikita nila na ikaw, malalaman nila at ipaparamdam sa kanila ng Diyos kung sino ka according sa prayer life. Oh, praise God. Something to take again. To meet with the Father and listen to Him. Every time, hallelujah, na tayo'y magpipray, ang gusto natin mangyari dapat, ito dapat ang frequency ng ating puso. Leaders, Lord, gusto kitang mamit. Gusto kita, Panginoon, lalo pang makilala. Not just one time, kundi continuous. Something to think about. To be matured in prayer, you must pay the price. Paid in full. Pay the price. Amen. Sabi ko, pay the price. Something to think about. Binagay ko na ito kanina, di ba? Ang nagbubukas ng lahat ng gifts at pagpapala. Mga kapatid, prayer. Gusto niyo malaman? Sa lahat ng gifts at ng pagpapala? Hallelujah, praise the Lord. No, makinig. Nung sinabi ng Panginoon, nung 2 tinapay at saka isda, makinig, itinaas ng Lord. Through what? Through prayer. Father, thank you that you always heard me. Miracle and blessing follow. Amen. Amen po ba? Pang-12 kong tanong. Kumusta talaga ang prayer? Kaya yung pakisulat dyan. Parang, ano nga yun? Nakaka-13 nga ako sa devotion. 10, 9. Kumusta ba talaga ang aking prayer? Tingin nyo. Something to think about. Prayer is not based on feeling. It is done through the Spirit. Oh, ganda nito. Nakalagay, tingnan mo, baka ikaw ito. Hindi lang pagka happy ka, pag-sad ka, hindi lang pag-angry ka, excited, surprised, ano ba sa inyo? Scared, shy, confused, embarrassed. Yan po yung problem sa atin. It's not a feeling. Amen? Hindi naramdaman ko. Take it. Prayer is not based on feelings, done to the Spirit. Wow. Puri ko ng Panginoon. It's done to the Spirit. Pinumin ko ako ba kayong aral? Sa gabi nito? Ha? Minsan, pag ganado lang tayo manalangin, pagka-happy at saka excited. Doon tayo, alam mo manalangin yan. Lalo pa may mga bagong shoes, bagong ribang, may mga bagong excited manalangin. Kaya hindi po sa, whether good or bad, manalangin tayo. Prayer is, listen, take note, is intimacy. Sabi ko, prayer is intimacy. Ikaw at saka si Lord ay merong pakitang diin.
Ang intimacy means yung kalapitan. Prayer is intimacy. Kaya pag wala ng intimacy sa mag-asawa, there's something wrong. Amen? Kaya pag walang nangyayari sa inyo po ulit, there's something wrong. Tama? Because prayer is intimacy. At ang regalo ng Diyos sa mag-asawa, intimacy. Truth to ponder. Know your enemy. The greatest enemy of man is not sin. The greatest enemy of man is not Satan. The greatest enemy of man is ignorance. Pakidagdag ito. The greatest enemy of man, bakit? Is hardening his heart. Yung pinapatigas mo yung puso. Dagdag niya. Kaya sabi ng Lord, when you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Amen. The greatest enemy of man is hardening his heart. Oh, purihin ang Panginoon. May tutulan? Ignorance in the power of prayer is so dangerous. Isang bagay na ayaw ng Lord sa atin, kasi kayo kaharap ko, is lumago ang bawat isa sa panalangin. Ulit ko po itong sinasabi, ayaw. Tingnan niyo po ha, kailan maraming umaten sa prayer pag half night? Pero pag hindi half night, walang umaten. Kaya yung ating ahead ay stress. Pero to be honest, hindi na kakulangan yun. Kakulangan mo, kapatid. Tandaan, being matured in prayer, pag nag-matured ka sa panalangin, you produce right thinking. Kaya kasama natin yung inisip mo, tamang duda ka, makinig. Because, makinig, hindi ka nag-matured sa panalangin. Amen? Being matured in prayer, produce right living. Right thinking and right living. Wala akong nakitang lumago sa panalangin na hindi tamang pag-isip, hindi tamang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tandaan, what you think is what you act. Tama ba? Kung ano ang iyong iniisip, yun ang ginagawa mo. Hello? Tama? Yung iniisip ka po ni Paulen, yun ang kanyang ginagawa. Bantayan mo yung sarili. Tandaan! Mandiyan ka, pero talagang pinagpuyatan yata sa reto ni Micah. Being matured in prayer is like a drilling, a jackhammer. Kaya tingnan mo, habang nanalangin ka, dati pagka, tingnan mo, kahit hirap, matigas ang puso, pero kapag nandun ka sa daigdig ng panalangin, parang ginajackhammer yung puso mo, lumalambot. Kaya pag nakita mo yung tao yun, pag nakarap yung tao yun, sige na nga. Sabi kasi na rin, patawarin na kita eh. Alam mo ba? Ito mabuti. Nag-jackhammer eh. Tama po ba? Yan na. Famous siya. Tandaan. Prayer is your gasoline. Nagtaasan na hindi pa updated. Hindi pa updated. Hindi pa. Ay, matayin ko sa diesel. O, para 140 na yata ngayon. Prayer is your gasoline. Thank you, Pastor. Kaya nga gusto mong, malakas ka, pray. Because prayer is your gasoline. Sabi ko, ang panalangin ay gasolina. Kahit anong ganda na sasakyan nyo, pag walang gasolina, hindi tatakbo yan. Kaya kahit mahal ang gasolina, binibili natin. Buti pa yung mahal na gasolina, binibili natin. Pero yung paglapit kay Lord, walang bayad eh. Pag lumapit ka kay Lord, salin. Halagang tigpa 500 dyan. Nakuha? Kaya wala kang gasolina kasi hindi ka nag-pray. Pupukak-pukak na yung mo.
Kaya the moment wala kang gasolina, titirik ka. The moment wala kang gasolina, the moment hindi ka nag-pray, titirik ka. Because ang prayer is a gasoline. Kahit gaano pa kaganda yung sasakyan, kahit barako bull pa yan. Pag walang gasolina, titirik yan. Pag tumirik ka, makinig. Dahil walang pupuntahan mo. Makinig, plateau, decline. Maraming nag-decline kasi wala ng gasolina. Wala na. Ay, wala ka usap. Kaya nga, prayer is a gasoline. Sa buhay natin, mga kapatid, dapat lagi tayo may gasolina. Napansin niyo ang motor niyo? Ako sa motor. Brother Ray, ako napansin ko na sa motor ko ito eh. Pag yung motor ko ay bultang, grabe. Ang hagod patakbuhin, lalo kakasaling pa lang. Pero pag ang motor ay medyo 1 bar na lang, pupukak-pukak eh. Paano ba ang hirap biritin? Kung ang motor ay may pakiramdam, how much more ang iyong spirit? Baka pupukak-pukak na yan. Hello? Ay, kinig ko ba kayo maigit? At tandaan nyo lagi ito, kahit gaano kaganda ang inyong motor o ang inyong sasakyan, kahit Montero yan, pag walang gasolina, hindi mo mapapagana ang mga gadget niyan. Kasi yung gasolina nakakonekta sa lahat. Amen? Prayer is gasolina. Kaya yung mga pananalangin na mga anak ng Diyos, walang ulan. Alam mo kung bakit? Kasi may gasolina siya, makakapunta ako. Purihin ang Panginoon. Amen? Kaya nga, pag nakita ang talulubi-lubuhin, walang gasolina ito. Hindi ko ba kayo maigit? Ha? Tingnan mo. Kung kayo ay kotse, anong klaseng kotse ka? May Volkswagen? Anong klaseng kotse ito? May Vios? Ha? O, Raptor. Kahit anong bang klaseng kotse kayo? Pag wala kayong gasolina, anong kwenta? Prayer is so essential sa buhay mo. Sa buhay. At ito mo, kahit anong kaganda ng kotse nyo. Ha? Kahit maluwag yung upuan. Pag walang gasolina, di tatakbo yan. Amen? Kahit pag walang gasolina, makinig. Maraming manampalataya, wala ng gasolina, na makain sa panalangin, next, tipilig ka siya. Pag tumilik na lang siya, makinig, itutulak mo lang. At ang hirap itulak ang kotse. Lalo pag nag-iisa ka. Kaya daw po ni Batuts. Kaya maraming manampalataya, tinutulak mo na eh. Umattend ka ng prayer. The moment, pinupush ka na para sa prayer meeting, makinig. Handa-handa pa gasolina mo. Kasi yung maraming lakas ng gasolina, makinig, yung punong-punong gasolina, makinig available siya. Lagi. Sabi ko lagi. Wow, praise the Lord. Kasi nakita ko kasi yung 95, 103. Shelby Power Diesel, 135 eh. Pero tingnan nyo, binibili pa rin ng tao. Alam mo bakit? Essential. Yan ang panalangin is essential. Tandaan, being mature in prayer, ay pagpapatibay. Ito daw po yung poste ng panalangin. Kaya pag hindi ka nalalangin, wala ng poste. Ang bahay na walang poste, ano mangyari? Ano sabi mo? Ang bahay na walang poste? Iba. Kaya nagdidiba yung bahay. Amen? A family pray together, stay together. Hindi yung iba, the family eat together, grow big together. May ganun eh. Prayer is like inhale and exhale. Kayo ba'y humihinga pa? Ha? Inhale, exhale. Huwag niyo kalimutan yan. You inhale lahat ng pagpapala na galing kay Lord Rica, and you exhale lahat ng mababaho, pangit. Napagyan sa buhay. Lahat ng demonic attack. That's prayer. Prayer is a gift. Sabi ko, prayer is a gift ng Lord para sa tao. You speak
and you allow God to speak unto you. When you pray, balik-balik ito prayer is a gift of God for a man. Ang panalangin po ay regalo ng Diyos para sa tao. Pansinin niyo ba? Medyo din yung pa ako hindi pa kayo nakasabay pagkaano. Makinig. Hindi niya sinabi sa baboy mag-pray ka. Aso mag-pray ka, hindi. Ibigay ka sa tao. Amen? Prayer is a gift of God for man. Why? Prayer give access to the Lord na gumalaw sa mundo nito. Go, Lord. Ikaw na Lord. Hindi yung maliligaw mo. Biblical truth. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Biblical truth. Yan, doon namin basahin yan. Prayer is you ask God what He wants you to do. It is easy to disciple and evangelize if we are matured in prayer. Prayer is not a feeling, it's a command. Command po. Prayer makes you mature like how Jesus matured. Prayer is the highest ministry above ministry. Prayer. Ang panalangin po ang pinakamataas na ministry sa lahat ng ministry. Why? Nabanggit dito sa nakararap night. Because ang kausap mo sa panalangin ay ang Diyos. Ang kausap mo sa evangelism ay tao. Pero sa tuwing nanalangin ka, kausap mo ay Diyos. Prayer is a pattern. Prayer is the key to access power. Prayer is listening to God. Yung bingi, tiyak makakarinig ka kapag nananalangin ka. Prayer is like a blank paper. You allow God to write on it. That's prayer. Kaya sa panalangin ninyo, hindi yung payak-payak. Makinig, real prayer. It's like a blank paper. Lord, ano po Panginoon gusto niyong ilagay dito? Right? It's a blank paper. Bakit, Pastor? Yung nangyari sa atin ngayon, alam na ng Lord. At para kay Lord, tapos na yun. Tulad pa, the revival start in prayer. Ang tunay na revival, start sa panalangin. Hindi sa pag-baptist ni Pastor. Hindi ako nag-gets. Ang tunay na revival, start in prayer. Amen. Hindi sa pag-baptist ni Pastor. Amen. Truth to ponder, remember who you are in Christ. Amen? Yung DNA dapat natin, DNA of prayer. Go back to your intimacy with the Holy Spirit. Go back. Pang-12 tanong. Kumusta tayo ng prayer? Kumusta tayo? Basta kung paano level up yan dati, ang tanong nilo sa amin, devotion. Ngayon, prayer. Amen? Kumusta yung prayer? Ulit, pangalawing tatlong tanong. Kumusta yung prayer? Malapit na matapos. The moment you don't pray, sabay-sabay, basa. Be vulnerable to temptation. Maraming bumagsak sa temptation. Ha? Hindi vulnerable. Sinabayan ang panalangin. Sabi ko, hallelujah. The moment you don't pray, you allow yourself to die and vulnerable to deception. Go to your secret place. Sino pa sa inyo ngayon na ganito manalangin sa bahay niyo? Sino sa inyo? Na ganyan manalangin sa higaan niya? Sino sa inyo? Kung hindi,
Go back to your secret place. Sa sopa. Wala daw sa papas. Kung sa kusina, Ate Tess, kung sa kusina, pwede ka lumuha. Kahit doon sa washing. Kahit kasi duduroy. May holy water. Go to your secret place. Kumusta ang secret place niyo? Hindi pa sarap. Ang bahay na walang panalangin, walang presensya ng Diyos. Huwag na kalimutan. Ang bahay na walang nananalangin, walang presensya ng Panginoon. Kasi nag-i-invite sa presensya ng Panginoon, panalangin. Nakita niyo yung magulong buhay? Wasak na buhay? Tingnan niyo yung mga mayayaman, na naganda ng bahay nila. Pero bakit wasak ang buhay? Walang presensya ng Panginoon. Amen? Huwag na natin basahin mo. Revival is visible in a powerful and prayerful generation. It's visible din sa walang taong relasyon. Iba ang kilala mo ang Diyos kaysa sa pinagharian ka ng Diyos. At lahat ng pinagharian ng Diyos, prayerful generation. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sigurado din dyan na muna. Parapakan natin ang Lord. Napalalahanan kayo? Pang-23 na tanong. Magaling. Ganito, sa summarize mo. Magaling. Ngayon pa lamang sa pagpapaawit natin yun. Bago tayo magkakaroon. Can you rededicate your life? Lord, nunawaan ko na hindi pala pa kayong ministry. Pwede pala natin. Kailan mo kayo? Pugin ng Panginoon. Let's pray. Amen. Kasi bago pa naman mag-alas 10, ay meron pa tayo 9:15 pa lang. Ulitin ko again. Huwag kang uuwi na hindi ka naribal. Pray. Amen. Sabi mo sa katabi, para sa akin yun eh. Tabi mo katabi mo. Para sa akin yun eh. Sabi lakasan mo, para sa akin yun eh. Oh, hallelujah. Revival ba? Purihin ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Let's pray the Spirit. Rabababa, open your mouth. Begin to praise the Lord. Like you said, pray the Spirit. Oh, rababababababa, shakadadadahate. Come on, pray. The frequency. Rabababahate. Kahit walang tugtog po. Oh, rababababababa, shakadadadahate. Iyakadadadahante, rabababahate. Come on, pray. Huwag palakpak sumisigaw, nagpapasalamat ang mga anak ng Diyos. Naunawaan mo sa tubig ito, Lord, napaka-importante pala ng panalangin. Iyakadadadahan, nalalabahate. Siyakadadadahan, nalalabahate. Shakadadadahate. Oh, rabababababahate. Huwag ka nang basang tumayo. Kung sabihin mo, Lord, gusto kong Panginoon. Lord, napunuin mo ako. Panginoon, like gasoline, gusto ko punong-puno. Nagumapaw.
At
tono mo ngayon. Sabi mo, Lord, para sa akin ang mensahe. Lord, ako ang iyong kinakausap. Na kung ikaw ito, huwag mong palalagpasin. Lord, ako po yun. Baka naglilingkod ka, pero ang panalangin mo ay matamlay ka. Ito yung time. Huwag kang lalabas. Huwag kang uuwi. Na hindi mo nasasabi, Panginoon, baguhin mo ang buhay ng panalangin. Come on. Pwede po ba yun? Yung kanang kamay po natin, ipatong natin sa ating puso, ang panalangin po natin ang ating buhay. Come on. Pakilakas po. Sige ko, pakilakas. Lord, pagharian mo ang puso ito, puspusin mo ng panalangin. Puspusin mo ng iyong salita. Come on, church. Come on! Sige, go! Lord, ayaw po namin maglingkod, hindi kami okay. Come on, church! Sabihin mo, Lord, salamat. Ibalik mo ako kagaya ng Salmo 91:1 ng 6. Kung gaano kabuti, kung gaano kaganda ang iyong presensya. At kung merong mga kasalanan, mga kasalanan na nagawa ka, tinagong kasalanan, kasinungalingan. Yan ka, Lord, salamat. Alam ko po, Panginoon, nagkamali ako. Ito po yung gabi na, Lord, nagkamali ako, Ama. Nagkasala po ako. Nagsinungaling po ako. Sinungaling ako sa iyo, sa kapwa, maging sa sarili. Ito yung time. Patawad po, Panginoon, na maging abala ako sa mga salimutan ito. Lord, patawad. Okay, sige. Manalangin lang po kayo. Manalangin lang kayo. Kasi
Yakapin mo yung sarili at bigin, Lord, maghari ka, Panginoon, sa buhay. Kasi, Lord, ayaw ko ng ganitong pakiramdam. Ayaw ko, Panginoon, yung pakiramdam na para bang tayo mo sa iyo. Lord, ibalik niyo po ako kung paano kita una nakilala. Kung paano una kong naranasan ng iyong presensya. Alisin niyo po ako sa mabakong kalagayan. Alisin niyo po ako sa buhay na ito na hindi kaya-aya. Father God, ikaw lamang po ang may kakayahang magbago ng puso ng iyong mga anak at kaisipan. Kaya itinataas ko po ang buhay nila bago po kami manalangin mamagitan para sa bayan at sa Panginoon, Diyos at bayan manalangin. Lord, ang panalangin ko ang buhay ng bawat isa na nandito. Kamonsulat ng lahat. Lord, ay maging sisidlan na daluyan ng iyong presensya. Wala po hadlang dito sa amin. Pinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa ay ang buhay nila ay punong-puno ng iyong kabanalan, ng iyong salita. Nang sa ganun sa aming panalangin, sa grouping, sa reflection, sa aming gagawin, Lord, ay maranasan ka namin. Lord, sa aming mga groupings, hindi po kami magsisinungaling kung anong kalagayan ng buhay namin. Pagkus magpapatotoo po kami na para sa aming kami magsahay dito. In Jesus' almighty name. Amen. Okay. Bago po tayo manalangin, gano'n po muna tayo ng reflection. At doon sa reflection niyo po ay doon po kayo magkakaroon ng panalangin. Alam niyo naman po yung mga items of prayer.